Good evening, class. Good evening, So, ngayong araw, ang magiging lesson natin ngayon ay patungkol sa National Museum History. Okay, Pile. Sana naman magkakaroon ng show. Yeah. Hindi ko alam si Papa Gabi. Wala pa kasi yung Angel. Hindi ko mapanood nila. Parang hindi ko Bakit po? Ano po kaya? Sino po kayo? Kayo, dahil hindi nyo pinapahalaga ng history, bibigyan ko kayo ng leksyon. Lalo ka na! Sino tinuturo kanina? Alam niyo parang Ba't nasa mata? basta na pananingin pa muna eh. Hindi ko alam bakit kami nandito o kung bakit ako nandito. Sobrang daming sinuunang gamit dito. Mahalaga siguro to kasi protektado ang museum. Binabasa akong article about sa museum noong nakaraan na ang pambansang museo ng anthropology ay nag-ugat noong 1910 na ginawa ni Ralph Harrington. Ang kwento ng Pilipinas mula sa nakaraan ay inilahat sa pamamagitan ng artifacts bilang ebidensya ng ating kasaysayan. Sa bawat oras na lumilipas sa paglilipot namin dito sa museum, tumatak sa akin dito ang gallery ng hibla ng lahing Pilipino. Dito pinapakita ang material na teknolohiya ginagamit dati upang magkakagawa ng tela. Truly, National Museum Anthropology has an incredible collection of artifacts including ethnographic materials and archaeological treasures from both land and underwater discoveries. Ito ang mga pinupuntahan ko para matuto naman ako sa history ng Pilipinas. Grabe talaga yung pinagdadaanan ng mga tao nun, no? Yung mga salita nila. Oo, tignan mo. Ngayon nakikita natin kung ano talaga yung pangalanan ng history ko. Kasi hindi ka nakikinig ko ako. Okay. Ngayon ko lang kasi na-realize na ganyan pala kayo importante sa atin noon, yung mga salita nila. Kumbaga, hindi natin yan malalaman eh, kung di natin pag-aaralan. Natin yung mga bagay nung nagkakaroon, yung saan may mga dulot sa atin. Tsaka yung nakita natin doon kanina, hindi ko nga alam na may ganun pala dati. Yung nakita natin. Tsaka yung mga hindi natin nakikita dati, meron parang ganun na nangyayari. So parang kumbaga kung wala niyan, Hindi yun. Kung wala museum, hindi natin malalaman yun. Di ba? Para tayong may malaking isang question na sa ulo niyan. kaya nga importante pa rin talaga na alam natin yung history natin. Mamaya, libot pa tayo doon, no? Kaya ngayon, mas na-realize na natin kung ano nga ba talaga yung makalagahan ng history para sa atin. Siyempre, Pilipino ka pag tinanong ka, hindi mo alam history niyo. Siyempre. So, ano po palang pangalan po nila? My name is Samuel Asquite Saan po kayo nag-aaral? sa University of Santo Tomas. So, meron na po kaming isang tanong lang po is, ano po sa palagay niyo yung natutulong ng National Anthropology po sa mga kabataan na nag-aaral po sa panahon natin? So ngayon, the National Museum of Anthropology actually binibigay ng importante yung kultura natin throughout the years ever since ng early Tagalog to the Spanish colonization, American colonization, and then yun nga, postmodern. Kaya pinapakita dito yung how we deal with influences and how do we incorporate influences, as well as how do we make our own identity, and to understand then or to learn about these past influences and creation of the Tagalogs. Napapakita natin na ayun nga, throughout the years, the development of our own identity changes as we interact with today's world. And this also reminds us that
we have to embrace what our ancestors or the past generations created, because that's who we are and that's why we are existing as a nation and as an identity. Without them, there would be no Tagalog, and without them, we do not understand who we O, are. ano po pala yung pinagkakabalaan niyo po dito sa lugar na po ng Manila? Ang pinagkakabala namin dito sa museum, yung paglilinis ng CR, mapanatiling malinis. Tapos yung mga damo, yung Carabao, grass, iiwan yung Carabao, tapos bubunutin namin yung damo. May tanong lang po ako, bilang isa pong lokal po dito sa Maynila, ano po sa palagay niyo yung natutulong po sa inyo na paligid dito ng museum po dito sa lugar na? Marami. Katulad ng una sa pagkabuhay namin, sa pamilya namin, sa mga pang-araw-araw na gastusin. Tapos ang kalikasan dito naman sa pag nagbabaha siya, katulad ng pagtatanim namin mga puno, halaman, nakaka-survive ka sa baha. Alam mo, may kabuluhan din yung pagdanasarin dito ng matanda. Kaya, Kasi nung una, syempre natatakot tayo sa kanya kasi bigyan sumugpot. Pero ngayon, na-realize natin na meron palang matututunan yung kaya niya ginawa yun. Pero sa tingin mo, paano tayo makakabalik? Kaya lagi nating tatandaan na ang history ay mahalaga sa ating kasaysayan. Huwag natin ito basta kalimutan dahil ito ang nagsisilbing daan upang balikan